Ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano nga ba yung hitsura nung Honda Oil na ma-order natin sa mga seller sa Lazada at saka sa Shopee. Kasi nung nakaraan, nakabili kami ng EK na Civic. Then napansin ko na maitim na yung langis bago pa namin siya nabili. So nag-decide ako na i-change oil na siya. Tapos, syempre ko wala naman akong alam masyado sa makina. Nagtanong-tanong na lang ako kung anong maganda. Then pagpunta ko naman sa motor shop, ang inirecommend naman sa akin ang ah, nandoon sa shop nila, ito na lang daw ang maganda, yung 20W50 na valvoline kasi medyo mahal na kasi lagpasan ng 1,000 ng isang ganito. Compare dito sa isang na napanood ko sa YouTube na ginamit niya rin sa kanyang turbo na Honda Civic. Opo, yan. Yan. 700 lang kasi to. Ito namang isa, nagre-range siya ng mahigit ah something 1,200 ganun. Yan. Kaya lang, may napanood naman ako sa YouTube na yun daw palang ganito ang problema niya. Masyado nang malapot yung 20W50 para sa Honda kasi ang Honda pala nakadesign siya na ang original niyang nakakarga dati, pag hindi yung fully synthetic, yung semi synthetic kung tawagan nila, na ang viscosity niya ay 5W30. Yan, kasi ito daw kasi yung pangkaraniwan nilalagay sa mga kasa. So ngayon na ayon sa napanood ko, kapag ka pala masyadong malapot yung langis, ang nangyayari niyan, pag start mo ng engine, hindi ka agad nakakarating sa taas yung langis na kailangan ng makina ng mga parts doon para mag-lubricate. So nangyayari, kung mabagal yung pag-angat niya, magkakaroon ng metal to metal contact yung shaft, yung siguro mga piston ring, ganun. At kung ano-ano pa na hindi ko naman gaano pa naiintindihan kasi hindi naman ako masyadong marunong pa sa sasakyan. Then, nag-decide ako na na lang, wag ko na lang gamitin after kung mapatakbo ng 1 kilometro yung auto. So, nagpunta ako sa Honda dealer center sa Dasma. Then, pagdating ko doon, ang sabi naman nung tao doon sa counter nila, hindi muna sila nagbebenta temporarily nung kanilang mga oil products, particular na yung ATF oil tsaka yung mga ganito na pang change oil. So may nakita ako doon na isang naka-display, pero hindi ko na naman siya na nalapitan kasi in-expect ko nga makakabili naman ako, pero hindi ako nakabili. Then nag-decide ako na sumubok sa Lazada. So nagbasa ako ng mga review, kung alin yung may pinakamaraming magandang review, di doon ako nag-order. Sinubukan ko muna itong maliit para kung sakali na magkamali ako, hindi gaanong masakit, no? So napansin ko naman dito sa na to, sa order ko, eh pangkaraniwan kasi sa mga lalagyan ng langis kagaya nito, makapal yung niya, plastic niya, tapos yung cup niya merong mga nakaukit na ganyan. Halata mo talaga na yung quality ng niya, cylinder, magandang klase talaga. Kahit itong TIG 700, matigas siya. Ito yung mga ginagamit namin dati. Mm. Kaya lang, sa napapanood ko naman sa mga nagbablog sa YouTube, ganito yung itsura nung mga napapanood ko na lalagyan ng kanilang langis yan. Tapos yung laman niya naman, actually para lang talaga siyang cooking oil, para lang siyang mantika. Tingnan nyo pa pag isinali natin. Yun. Sayang naman. Alam po siya, malabnaw talaga siya, yan. Tapos, pag naman dating sa cylinder,
Ang inaano ko lang, masyadong malambot yung ano niya, kaya parang nagdududa ako. Kaya lang, nung tiningnan ko naman yung ibang mga cylinder, halimbawa ng Shell, malambot lang din naman, parang pareho lang sila. Kasi isa pa sa pinagtataka ko, bakit walang ukit dito sa taas ng Honda, kagaya nung sa mga iba na merong ganyan. Pero sa nakita ko sa video, sa isang kasa sa Makati, napanood ko sa YouTube, nung binuksan niya yung kanyang ano, ah, lalagyan ng Honda oil, wala rin namang nakikita na kagaya na dito na merong ukit na ganun. Tapos yung dito niya, wala rin naman nakalagay na Honda. Yan. At isa pang ano ko lang dito, na original to, yun daw kasing fake ng mga ibang langis. Eh pag tinanggal mo yung takip, sumasama daw tong pinaka ano, parang yung kulay blue na to. Tapos yung mga markings niya medyo parang malabo, mga ganun. Tapos wala siyang date kung kailan na manufacture yung ano niya, yung product. So, tapos yung Honda ganito naman, hindi mo naman siya makikigaya sa Shell kasi ang Shell, meron siyang barcode pag tinanggal mo ah yung kanyang ano, label. Sa likod naman, pag tinanggal mo siya, meron siyang iba't ibang mga language instruction kung paano gagamitin yung langis. So ayan. So nawala yung pag dududa ko na parang baka hindi totoo kasi ito malambot din yung sa Shell eh. Ito original na yan. Yan. Then after nun, naawa na ako sa sasakyan ko kasi ang tagal na niya naka-stuck dun sa garahe. Ilang araw nang hindi umaandar. Tinanggal ko na nga lang yung battery para hindi siya malubat eh. So nag-decide ako na umorder na ng malaki. Bahala na kumbaga kung ma-fake siya o hindi. Edi, so be it. So dumating kanina yung order ko sa Lazada na 5W30 na 4 liters. Ito po, yan. Yan. 197,650 yung binayaran ko po sa Lazada. Tapos eto na po siya ngayon. Ngayon po, wala naman po akong ideya kung ano talaga yung itsura ng genuine na Honda oil kasi hindi pa po ako nakakakita ng genuine na ganito na sa kasa nang galing. Kumbaga nanghihingi nga po sana ako ng walang laman eh, kaso wala pa po akong na hihingan kasi bihira lang naman po yung gumagamit ito dahil medyo pricey nga siya. At yung iba naman ginagamit nila motul. Yan guys, ito yung itsura niya pagka tiningnan mo siya. Ito naka-tape siguro para siguradong hindi wala din siyang naka-ukit ditong Honda. So hindi naman ibig sabihin siguro na fake na pag ganyan kasi yung nakikita kong mga kasa sa YouTube, sa mismong kasa ng Honda, wala rin naman makikita dito naka-ukit na Honda sa kanyang takip. Yan, tapos yung kanyang label malinis naman yung pagkaka niya. Tapos meron din siyang markings dito sa baba. Kumbaga yan yata daw yung kung kailan ginawa yung yung product. Yan, ito yun. Tapos ito naman po yung likod niya. Yan. Pareha po sila dito. Yan. Then guys, nung una nagtatak, kaya ang binili ko pala dati yung kasi yung makapal na langis kasi yun daw kasing langis habang umiinit, miminipis daw yan, lumalabnaw. Kaya hindi naman daw problema yung pagka malapot. Ang problema lang naman yung pag-start mo, matagal daw po siyang umakyat doon sa taas para ma-duplicate yung mga parts ng makina na kinakailangang malagyan para hindi magkaroon ng metal to metal na contact. So ngayon may napanood po ako sa YouTube na ang sabi nila daw yung palang 5W13 na yan, although malabnaw siya kapag malamig, pero kapag uminit na yung makina, kusa na siyang lumalapot. Yun nga yung tinatawag daw nila na liquid engineering. Kumbaga, pag malabnaw kasi, mabilis siyang maibubuga pataas para ma-lubricate yung mga parts na kinakailangan ng
ng langis para maiwasan yung metal to metal contact. Then, yun ano naman yung napanood ko na yun dun sa ano nga bang pangalan nun? Sa ano yun? Autoworks yata yun. Yun, tas meron ding ako napanood na foreigner na ipinapaliwanag niya kung bakit ang Honda manipis lang yung ginagamit na langis. Then pagka uminit na, kumakapal. Kasi yun daw palang ganito, meron siyang kahalo na solvent at saka yung viscosity modifier na tinatawag. Hindi na po alam kung anong component ang laman nun. Yan. Tapos po guys, hindi ko pa rin po kasi malaman kung genuine ba talaga to, hindi eh. Pero kung titingnan mo naman, parang okay naman siya. Kasi yung presyo naman niya, hindi naman mura eh. Kaya kung ano sana guys, kung meron po kayong napapansin dito na kakaiba, sana comment below na lang po. Yan. So guys, yun lang po. Pag nakakita po ako ng mahihinga ng empty na langis ng Honda oil na galing sa kasa, ipapalo ko na lang po dito para mapanood po natin. Papalo up na lang po natin. Sige guys, maraming pong salamat sa panonood at see you next time.